Hi! Good morning mga tol! Welcome sa panibago na ng mga adventure dito sa The Throttle Guy. Alright. Well, it's a beautiful Saturday morning. Masaya to mga tol. Pero, hindi muna tayo gagala today. Wala munang galaan, wala munang pasyalan, wala muna tayong motorcycle adventure. Kasi ipapa-service maintenance muna natin yung mahal na mahal nating si Sanji. Yung motor natin, hindi pwedeng mga tol, gala lang tayo ng gala. Ay dapat may maintenance din. Pero bago yan, daan muna tayo dito sa Savannah Park para makapagkwentuhan muna tayo saglit. Explain ko sa inyo kung ano yung gagawin natin and saan tayo pupunta at bakit doon natin napiling pumunta. Right. Nice place. Madaming nagjajageng ang mga tao. What's going on? Parang yung na, init. Sige, hanap na lang tayo ng ibang pupuntahan mga tol. Siguro babalik na lang tayo mamaya para magkape. Pero for now, wag muna. Shit. Doble ingat mga tols. Alright. Napakaganda ng lugar na to mga tol eh. Payapa lang. You know. Look at that. Pwede dun oh. Pwesto lang tayo. Tapos we'll take our video. So mga tol, so kagaya ng sinasabi ko kanina, the reason kung bakit tayo umalis is because kailangan ng maintenance check ng motor natin. Okay, so hindi pwede kasi mga tol na puro lang tayo gala, puro tayo rides. So yung motor natin, dapat inaalagaan natin yan. We handle it with care, diba? Kasi pag hindi, syempre bibigay yan, magkakaroon ng problema sa makina, magkakaroon ng problema sa CVT or kahit na anong component ng motor natin. Okay, yung reason naman kung bakit sobra yung energy ko ngayong araw is because yung pupuntahan natin today ay isa sa mga hinahangaan ko talagang motovlogger. Okay, hindi lang dahil sa motovlogger siya mahilig tayo sa motor, hindi lang dahil sa ganun. The reason kung bakit siya yung pupuntahan natin is because bilang subscriber niya, napakarami ko talagang natutunan sa channel niya mga tol. Isa siyang sa pagkakaalam ko, mechanical engineer siya. Tapos talagang hilig niya yung pagmumotor. Inaral niya talaga yung science behind motorcycles. Talagang isa yun sa mga inaaral niya and ina-apply niya yung pinag-aralan niya siyempre. And very informative talaga yung mga videos niya. So, yung tinutukoy natin ay walang iba kundi si Sir Mel. Ngayon, kung hindi ko nga nakita sa Facebook na meron na pala siyang shop, yun yung Speed Up Garage, ay kung hindi ko nakita sa Facebook, di ko malalaman na malapit lang pala siya dito sa amin. Dito lang din siya. Sobrang swerte natin kasi doon natin madadala yung motor natin, doon natin mapapacheck. Ngayon, bakit naman siya ang pinili natin mga tol? Okay, so isa lang yung reason ko dyan. Pag ikaw may isang bagay na kinakaingatan, lalo na itong motor natin, mahal na mahal natin itong motor natin, dapat doon mo siya dadalhin sa alam mo talaga mapagkakatiwalaan, di ba? So doon na tayo sa alam mo na yung based sa mga reviews, based sa mga feedback talaga na nakukuha natin, alam natin talaga na na mapagkakatiwalaan siya, alam natin na maalam talaga in terms of motorcycle. So yun yung reason natin. Okay, so dyan lang kayo, samahan nyo ako para ipa-service maintenance itong alaga natin. Alam nyo mga tol, nagbago isip ko eh. Hindi na tayo hindi na ako magkakape sa Savannah Park kasi 8:52 na. Alas 10 na nag-o-open yung shop ni Sir Mel. Ngayon, kung magkakape pa ako, baka mamaya pag dumating ako doon, masyado na maraming tao. Kasi sa totoo lang mga tol, kilala na din talaga si Sir Mel, hindi lang bilang isang isang motovlogger. Siyempre nakilala na rin siya dahil sa kaalaman niya pagdating sa pagmumotor. And yung shop niya talaga dinadayo yon. So ayoko naman na alam mo yun, medyo malate tayo. Kaya mas mahalaga na agahan na lang natin. So didiretso na lang tayo doon mga tol, imbes na magkape. Siguro naman meron tayong mabibilhan ng kape doon kung saan man yung shop niya. Doon sa mga gustong pumunta sa shop ni Sir Mel, i-search nyo lang guys sa Facebook, makikita nyo yung address, search nyo sa Waze or sa Maps mismo, makikita nyo doon yung Speed Up Garage, hindi kayo mahihirapan. So punta na kayo sa maps nyo, dito lang yan sa San Jose del Monte, Bulacan. Speed Up Garage, ayan. So search, as you can see,
Sa current location natin, 3.4 kilometers lang siya. Sobrang lapit. Press lang directions. Dire-diretso lang pala ito mga tol. Alright, 8 minutes, ando na tayo. Tara. Sa mga gustong bumengking-bengking, wag dito. Ingat kayo dito mga tol, kasi mabibilis yung mga sasakyan dito. Tapos yung kalsada dito minsan magugulat ka na lang, may very light na lubak. So dapat nag-iingat talaga tayo. Kahit saan naman hindi lang sa area na to. Pag nagbumotor tayo, we have to drink responsibly. Hindi. Ride responsibly. 'Di ba? Defensive riding parate mga tol. Para safe ka, safe yung mga tao sa paligid mo. So, ayon sa mahiwagang mapa na ginawa ni Google, 1.1 kilometers away na lang tayo. So, malapit na. Nakaka-excite mga tol. We turn left. Darating na tayo. Dito na kaya yun? Boss, ano ba kung saan yung speed up garage? Ay, ito dito. Sige, alas 10 pa yun alas 10 pa ata. Sige, salamat to. So, nalagpasan na natin yung speed up garage. Pero yun nga, sinenyasan din ako ng mga tricycle driver doon mga tol na alas 10 pa talaga siya mag-open. So yun mga tol, 9:23 pa lang, masyado na tayo napaaga. So kakain muna tayo ng burger dito sa Walang Kamatayang Burger Machine. Ayan, nire-ready na ni ate yung order natin. So, napaaga lang tayo ng konti kasi hindi ko i-expect na malapit lang pala talaga sa amin tong speed up garage. Pero, ang maganda dyan, kung maaga ka rin makakarating, maaga mo rin matatapos yung ipapagawa mo. Ang problem kasi sa isang shop na masyado nang kilala, nadagsa talaga ng mga tao yan. So, yun yung magiging problema mo. Pagka late ka dumating, mahuhuli ka rin sa mga nakapila. So, kanina dumaan na tayo doon, sarado pa. So, kain lang muna tayo. Balik tayo doon para maaga natin matapos yung papagawa natin. Diba mga tol? Solid yan. So, di na ako mag-gloves kasi napakalapit na lang naman. Andyan lang yung shop. So, init. So, ilang minutes na lang naman mag-open tambay na tayo doon. Go! Pero dito so wala pa si Sir Mel, may tao na rin. Antay-antay na lang tayo mga tol.
So mga tol, dito na tayo sa shop ni Sir Mel. So, yung alaga natin na yun, chinecheck na. So, ang problema kasi, wala naman siyang problem eh. Ang gusto ko lang talaga ma-refresh yung sa CVT niya, maayos yung takbo at madagdagan ng hatak. Kasi recently, ang napapansin ko doon, medyo nabibitin na ako sa hatak niya. Although meron siyang dulo, nakakabitin lang din kasi pagka yung arangkada mismo. Saka, feeling ko mabigat masyado yung bola eh. So ito, si Sir Mel, papacheck natin kung anong pwedeng gawin dito sa alaga natin. Diyan lang kayo mga tol. Yun, so mga tol, dito na tayo kay Sir Mel. Idol na idol natin yan. So sir, ano ba yung diagnosis natin dito sa PCX natin? Ang reklamo mo kasi medyo nababagala ka sa arangkada. Ang first na nakita ko dun sa yung motor, medyo mabigat yung bola na nakakabit, which is 17 grams na tatlo, saka 19 grams na tatlo. So hindi mo na ma-maximize yung upgrade ng pangingin mo kasi nga mabigat yung bola. Siguro dinesign nung unang mekaniko mo para maging matipid pa rin sa gas. Matipid. Pero gulahan natin ngayon para makuha mo yung power na hinahanap mo. Ano po ba yung mga ideal na weight nun sir? Kung ano? Pag sa PCX, usually 15-14, straight 14 para ma-maximize pag nakapuli tayo. Ayun. So nga lang, lalakas tayo sa gas ha. Hindi pwede magkaroon ng power yung motor na hindi lumalakas sa gas. Lagi gano'n. Well, kasi marami ba, feeling nila pagka lumakas. Ayos ko, same pa rin yung consumption ng gasolina, no? Walang gano'n. Kailangan pag lumalakas yung motor, lumalakas din sa gas. Yun. So yun mga tol, number one na kailangan nyo malaman, pag lumalakas ang motor, lumalakas din ang consumption. May prinsipyo yan eh. With great power comes great responsibility. Spider-Man yan mga tol. Hindi pwedeng gano'n. Lalakas ka nang wala kang responsibilidad. Yun. So yung mga tol, abangan natin kung ano, yung pinaka-finished product ng gagawin ni Sir Mel dito sa alaga natin. So, gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, main reason kung bakit dito tayo pumunta is because yung reliability ng tao, yung knowledge ng tao. Hindi basta-basta kasi na pupunta ka na lang sa kung saan mekaniko. Kailangan alam mo kung saan ka pupunta, alam mo yung capability ng mga pinupuntahan mo. So yun mga tol, abangan natin mamaya. Right. So yun mga tol, share ko lang sa inyo. Recently kasi, itong CVT natin, yan, ito bago na itong bell natin. Binigay lang ng katropa, regroup siya. Yan. Pero yung stock kasi na bell nito, tsaka yung stock natin na clutch, ito mismo, nadurog na yon nung nakaraan. Kasi mali ko doon is naglagay tayo ng regroup na bell. Hindi ko napapangalanan kung sino yung nag-regroup. Pero hindi tayo in-advisean na dapat yung clutch lining natin palitan din dapat. Kasi stock lang yon, so hindi kinaya nung clutch lining natin. Kaya ka nagpalit. Ayun, kaya nagpalit sir. Kaya nagpalit para habulin to. Oo. Hindi talaga ako fan nito. Kahit sinong gumawa, hindi ako fan. Meron lang nag-iisa sa Isabela na gumagawa ng regroup na bell, pero hindi siya gumagawa commercially. Pang tropa lang talaga. Tropa lang. Yun, hindi Hindi, ito kasi makikita niyo yan dito. May mga itim na part. Okay. Yan, yung mga itim na part yan, yun yung mga hot spots. Ibig sabihin, pag kumapit yung lining dyan, gumaganon-ganon siya. So dapat ito kasi lahat yan nakinis, nakitab. So mapapansin nyo, yan, may itim. Usually yan, may hot spots dyan. Kaya pag dyan tumama yung lining, dyan siya yumayanig. Okay. Nawawala na yung talim, at the same time, may bengkong to. May part na may bengkong. May bengkong siya. So mas recommended pa rin talaga yung ano, yung hindi regroup na sir. Kung gusto niya ng durability, stock is best. Stock, original talaga. Huwag lang talagang bengkong. Huwag lang bengkong. Testing na natin. Oh, solid na. Testing. Testing. Yeah. Hi! Masaya to. So yung mga tol, natapos na yung pagpapalinis natin ng CVT, basic maintenance check. Okay, so kasama dun sa basic na maintenance check na ginawa sa motor natin, nagpa-change oil na rin tayo. Ngayon, yung mga napansin ko kanina na ginawa is pinalitan yung yung slider piece, kasi medyo maluwag na siya.
Tapos pinalitan na rin yung bola natin. Ngayon yung combination ng bola, hindi ko na isisikreto ko na, hindi, joke lang. So yung combination ng bola natin, dito ba yung padaan? Pauwi, maliligaw na ako. So ginawa na siyang combination ng 17 tsaka 12 grams. So ngayon mga tol, kaya niya nang magalit ulit. Ngayon testingin natin, ihahataw natin dito sa area na to para mas maano talaga natin, makita natin yung performance ng motor natin. Alright. Alright. So yung mga tol, testingin natin. Pero so far, gustong gusto ko yung kung paano magalit yung makina, paano magkaroon ng gigil. So yung RPM niya talaga, nahataw niya bago siya umarangka. Let's go. Woo! I love it. Ang ganda ng pagtono ni Sir Mel. Lodi, kahit paahon, sayang humataw. Oh shit. Yes. Woo, the best. Damn, babakbak pa tayo dito mga tol. Pero konting ingat lang syempre. Pero damn, ramdam na ramdam ko yung galit ng yung lakas ng makina, yung galit ng RPM. Na maximize talaga natin yung 1000 RPM. Sobrang lupit na ito. I hope na alam mo kung saan ka pupunta. Yes! I am super loving it mga tol. Happy ako sa takbo niya ngayon. Wala akong masabi. Ganda. Try pa natin. Isang ikot pa. Doon tayo dadaan sa kabila. And based sa sa pakiramdam ko ngayon, yung gigil niya o yung galit ng RPM niya hindi ganun katindi, di ba? Hindi siya ganun katindi compared nung pa ako, hindi pa to natono ng maayos, naka 14 pa nga ako noon eh. So ang ganda talaga ng ng pagkaka-tune ng CVT natin ngayon. Sobrang satisfied ako mga tol. Ngayon ang agreement namin ni Sir Mel, kasi may inaalok siya sa akin na isa pang bell. Aftermarket siya na bell, walang regroove, pero sobrang solid yung performance nun. Yung mga tao sa shop ni Sir Mel, very accommodating, maayos sila kausap, diba? Alam nila yung ginagawa nila. And syempre may mga, sa tingin ko merong isa doon na beginner siya. Hindi man sobrang beginner, pero alam mo hindi pa ganun katindi yung, or karami yung kaalaman niya pagdating sa mga motor. Pero ang malupit doon mga tol, lahat sila ginaguide ni Sir Mel. Hindi papabayaan ni Sir Mel yung motor mo doon. Alright! Sa mga tol, may dinaanan lang tayo na kamag-anak. So napakwento lang ako
kung gaano kaganda ngayon yung experience ko after ko pumunta kay Sir Mel. Sobrang solid mga tol, wala talaga ako masabi. Sobrang ganda ng serbisyo. Ang dami kong natutunan kay Sir Mel. May mga suggestions pa siya na hindi ko pa nagagawa kasi technically under observation pa to. Gusto ko pang obserbahan kung may pwede pa bang ikaganda, meron pang pwedeng gawin and all that. Pero overall sa ginawa sa motor natin, sobrang saya ko talaga mga tol. Sobrang solid talaga, wala akong masabi. At may mga natutunan pa ako kay Sir Mel. So sa mga subscribers ko dyan at yung mga nanonood ng video natin today na naghahanap din ng shop, mga tol, sulit na sulit ang experience at ang serbisyo kay Sir Mel. Search nyo lang sa Facebook, search nyo sa maps kung kailangan nyo ng guide, Speed Up Garage. Ayan, ipa-flash natin yung pangalan ng shop. Nakita nyo naman kung gaano kaganda yung ginawa sa motor natin. Alright, so yun mga tol, hanggang dito na lang yung video natin for today. Thank you so much for joining me. And kagaya ng lagi kong sinasabi, enjoy lang mga tol and ride safe. This is the Throttle Guy. Thank you so much for your time today mga tols. Bye bye.